pagdinig ng korte si Pastor Apollo Quiboloy at ang nanguna sa pag-aresto sa kanya na si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ang kay Torre, nauna siyang binati ni Quiboloy at tumugon din siya ng pagbati. Wow, talaga si, Pastor Kibuloy ang nauna sa iyo na unang bumate? Ayon naman kay Quiboloy, maganda rin ang paghaharap nila. Dumalo sa pagdinig si Torre para tumestigo kaugnay ng kasong qualified human trafficking laban kay Quiboloy. Pero hindi na ito idinatali pa sa publiko. Nakatakdang magkita muli bukas ang dalawa sa pagpapatuloy ng paghaharap ng mga testigo ng prosekusyon laban kay Quiboloy. September 2024 na aresto si Quiboloy sa Davao City matapos ang mahabang pagtugis sa kanya ng mga pulis sa pamumuno ni Torre. Ayan mga kababayan, nagkaharap na po si Bukas ang dalawa sa pagpapatuloy ng paghaharap ng mga testigo. Pastor Kibuloy at saka itong si General Torre na dati pong general at napalusot nga po dyan sa KOJC compound mga kababayan, at alam naman po natin kung ano po ang nangyari at ano po ang pinaggagawa ni Torre dyan. Pero despite yan, no, ayon dito sa report ng GMA, sinabi daw ni Torre na si Kibuloy pa raw ang unang nag-approach sa kanya. So ibig sabihin, nagpapakita lang po ito ng magandang gesture ni Pastor Kibuloy, ano ho? Bagamat alam nila sa kampo ni Kibuloy na medyo sila ang dihado at talagang nilapastangan ni Torre itong simbahan or bahay-sambahan ng mga taga-KOJC. Tandaan po natin mga kababayan ha, ang KOJC po ay isang sagradong simbahan po ng mga members or mga nananamba po dyan sa kanilang lugar. Ano ho? Mga members po ng KOJC. Simbahan po ito, hindi po ito basta lang lugar kung anuman, no, na pinagkakatipunan. Iyan po ang nilipastangan ni Torre, mga kababayan, at marami pa po ang mga nagawa si Torre diyan ng mga violation. Ngunit nandiyan na po yan sa kaso at pagpatuloy na lang po natin mga kababayan na subaybayan po itong nangyari dito ngayon. Pero for now, bukod diyan sa pagpapatuloy mga kababayan, mukhang mayroon na naman lumutang mga kababayan na paninira dito kay Pastor Kibuloy. Oo, mga kababayan, bago pero luma. Ano ba talaga BMR? Bago ba o luma? Ganyan po ngayong kagulo, ito pong mukhang natitreat na po sila, natataranta na po sila kasi mukhang nagbabaliktad na po ang panahon or ang gulong ng palad, sabi nga nila, dati nasa ilalim, ngayon ay nasa ibabaw na. This time, ang gulong ng hustisya nung nakaraan or nito, nasa ilalim pa lang pero mukhang papunta na po sa ibabaw ang gulong ng tunay na hustisya. At mukhang natataranta na sila dito kabayan dahil mayroon na naman nag-fake news itong mga kaibayo ni Kibuloy. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan. Katulad din po nito kay Tatay Digong. Ma'am, tsakin ninyo, wala po mga ebidensya, wala pong sapat na mga witness. Ngunit 10 buwan, mag-iisang taon nang pinarusahan ng mga Judas, Barabas Estas na ICC, itong mahal ng milyon-milyong mga Pilipino na walang iba kundi sa Tatay Digong. Ito ay isang maliwanag na paglabag sa human rights. Ang kanilang sinasabi dyan, human rights, kaya nila inakusahan si Tatay Digong. Pero hindi kayo makakatanggap ng totoong human rights kung ang gagawin ninyo ay inhuman. Ano pa ang pinagkaiba ninyo sa inyong inireklamo? Bago natin tunguhin yan mga kababayan, ay mayroon pa isa. Itong si Tarrilla, mga kababayan. Tarrilla, tartar. Kilala nyo si Tarrilla. Abay, napahiya. Pinahiya ni BBM mismo, mga kababayan. Sunoorin nyo po itong buong video na ito. Yan po lahat ang ating pag-uusapan. Plus, nako, may pasabog pa itong si bagong pasabog itong si Congressman Leandro Libeste. Grabe mga kababayan, talagang naniniwala na ako na protege talaga. Nag-OJT ito kay Tatay Digong, itong batang Congressman Libeste. At ngayon, dito natin makikita kung bakit mukhang ginagawa po niya yung mga naiwan ni Tatay Digong. Nako mga kababayan, mayroon pong ginawa si Libeste na mukhang isa ito sa ginawa ni Tatay Digong na hindi niya na naipagpatuloy na ngayon ipagpapatuloy ni Congressman Libeste. Ano yon mga kababayan? Pues, malalaman nyo yon kung hindi nyo po i-escape ang buong bidyong ito para sa buong detalye.
Ngunit bago yan, maraming salamat po muna sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like, nag-share ng ating video at ating channel. Sa mga ngayon pa lang po nakabisita, i-consider nyo pong paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin, paki-pindot ang notification bell all. Wala pong bayad ito, mga kababayan. Libre lang po yan. Nililiwanag ko lang po sa inyo. Malaking tulong na po yan ninyo sa amin na mga content creator na walang bayad or hindi bayaran. Bakit? Sa inyo lang po kami umaasa. Sa mga views lang po ninyo kami umaasa kung bakit kami po naririto, nagpapatuloy, may pambayad ng kuryente, internet, lahat-lahat, pampagawa ng laptop, computer, at syempre pang chip chat na rin namin. Unlike po doon sa aming mga kaibayo, doon po sila. Wala po mga views, maliliit ang mga views nila, pero ang gagara ng kanilang mga sasakyan, plus ang kanilang house in lot, at ang yayaman ng kanilang pamumuhay. Tayo po rito, hindi po tayo naiinggit dahil ang ating pinaninindigan dito po ay ang malinis at mabuting prinsipyo na kailanman hindi tayo kakain ng perang hindi natin pinaghirapan. Lalo na kung galing ito sa masamang politiko. Yan po mga kababayan. Tuloy na po tayo. Maraming salamat sa inyo. Sa bandang dulo, kung po kayong mayroon po akong konting pasurpresa sa dulo. Kung makakarating po kayo sa dulo mga kababayan. Ito na po. Tuloy na po natin. So ito na itong si Congressman, si Congressman tuloy, nagharap na po sila at mukhang mayroon pa pong pagdinig ulit, maghaharap na naman po sila. Alam naman po natin mga kababayan, ito pong kaso ni Torre at saka ni Pastor Kibuloy, hindi na po natin masyado pang may elaborate kasi marami na po rito ang nasa korte na po yan at saka may mga dati na pong mga nito. So sa madaling sabi, mahirap na po itong talakayan, nasa korte na. Pero, mga kababayan, bakit parang threatened na sila ngayon? Ito, bakit ko sinabing parang threatened na sila? Kasi may nakita po tayo rito. Ito pong post nitong Sunstar Davao, gumamit pa ng pangalang Davao, mga kababayan, no? Ito, 18 hours ago, the US Federal Bureau of Investigation, FBI, has reissued daw mga kababayan, no? Its most wanted alert for Kingdom of Jesus Christ, KOJC leader Apollo Kibuloy and his two alleged associates, Teresita Tulibas, Dandan and Hilin Panaylag, over human trafficking allegations. Kibuloy was charged by a federal grand jury in California's Central District in 2021, accusing him and several others of operating a labor and sex trafficking network linked to his KOJC group. The renewed daw ito mga kababayan alert comes as the Philippine government awaits a formal extradition request from the United States. Kibuloy also was arrested in Davao City in August 2024, remains detained at the Pasig City Jail and appeared in court on Thursday, January 16, 2026 for ongoing proceedings. Yun na nga po ang napanood natin mga kababayan, nagharap na sila. Tingnan niyo po ito mga kababayan sabi dito, renewed. Mayroon ba mga kababayan? Mayroon bang renew ang US Federal? Tingnan natin itong sinabi dito. Anong ginagawa nila? Pang-divert ng flood control issue na sangkot ang mga mastermind para sirain ang kanyang reputasyon. Dapat ang 22 lawyers ng KOJC, USA ni PAC, pakicheck at pag-aralan ang repost na ito na luma na at pwedeng kasuhan ang sinumang nag-repost sapagkat lahat ng false allegation ay isa-isang dinidismiss sa California. At hindi nagtatago si PAC dahil naghihiring na ang kaso niya sa Pasig kaya dapat pag-aralan ito ng legal team ni PAC kung pwedeng idemanda ang Sunstar sa pag-repost ng picture na ito sapagkat hindi na siya wanted sa Amerika. Yan mga kababayan ang matindi dito. Wala na pala, hindi na wanted at isa-isa na pong nadidismiss ang kaso dun sa Amerika. At maliwanag na hindi po nagtatago. Nakita na nga natin sa unang di ba? Unang salbo pa yan. Karap na nga sila ni Torre mga kababayan O ni Diwata, di ba? So, anong sinasabi nila? Ito pala ay maliwanag na pang-divert sa totoong issue. Na anong issue? Itong control. Di ba? Yan po ang isa sa dahilan. Ginagawa po nila ang lahat para ma-divert ang atensyon ng taong bayan at makalimutan po itong
flood corruption na nangyayari dito sa bangag sindikatong administrasyong Marcos Martin Romualdez. Now, naniniwala ka ba dyan, kabayan? Ang patunay, hindi. Kasi ayan no, andyan si Kibuloy, magkaharap sila ni Torre. So fake news na yan. Repost na ito para lang dagdagan, sirain ang reputasyon ng KOJC ni Kibuloy. Maliwanag yan, kabayan. At bukod pa dyan, gusto pa nilang makapanglihis. Napag-alaman natin mga kababayan, may-ari daw nitong Sunstar Davao ay mukhang taga Cebu na dating natalong politiko dyan. Yun ang mayroon akong nabasang post ng gano'n eh. Hindi ko pa masyado ma-confirm, no? Pero kung alam ninyo, comment nyo na lang dyan sa baba na ang may-ari daw kapamilya o kamag-anak daw ng dating natalong politiko dyan sa Cebu. O, baka may idea na kayo. Wala akong pinapangalanan. I-validate nyo na lang po kung sino yan, mga kababayan. Kung siya nga ba talagang may-ari nito. Dating kamag-anak daw ha. Hindi ko alam kung siya mismo yung natalong politiko o kamag-anak niya. Okay? So yan po ang istorya dito ngayon. Threatened na sila. Dahil maliwanag, ito kasing kaso ni Kibuloy, na-dismiss na ito sa Davao. Kumbaga, binuhay na lang po nila eh. Ganito po kasi itong administrasyon na ito. Katulad ng kay Tebes, di ba, kahapon lang, na-dismiss. Kasi nga po, ano na yun eh, matagal na yun, wala na talaga yun as in. So na-dismiss na. Ito naman din ngayon. Okay? So, bukod dyan sa nakapanira sila, kay Kibuloy, gusto pa nilang may divert ang atensyon ng taong bayan. Magpapadivert ka ba, kabayan? I don't think so na magpapadivert ang atensyon mo. Siguro, tingin ko mukhang hindi ka papayag na ma-divert nila ang atensyon mo. Tama, hindi? So, tuloy tayo mga kababayan. Okay? So, dito kasi yan, gusto nila i-divert ito sa issue na yan. Ayan, no? Ayan, Remulla. Co-pocketed 1 billion, hence boss Romualdez could have taken more. Ayan. So ngayon mga kababayan, ito talaga ang matinding issue na gusto nilang ma-divert, no? Itong si Remulla at saka itong Saldico at saka itong si Martin Romualdez, mukhang si Romualdez na talaga. Pagkatapos kay Saldico, Romualdez na ngayon. Kaya papunta na tayo mamaya mga kababayan sa exciting part. At dito sa Blue Ribbon hearing, bukas na yan, abay, maganda-ganda ito. Kasi baka makita na natin si Romualdez, si Martin Tambaloslos, mag-appear dyan sa Senate hearing. Tama. So ayan mga kababayan. Yan po ang gusto nila at baka nilang ma-divert. Okay? Ito na. Ano bang unahin ko dito? Ito. Si Libeste mo na mga kababayan na nag-ala Tatay Digong. Nagmalat Tatay Digong. Kaya pala, marami po dito ang mukhang galit na galit, nagtataas ng kilay at gustong patahimikin itong batang Libeste. Bakit? Panoorin po ninyo. Mukhang Xerox copy talaga kay Tatay Digong. Palibhasa, nakapag-OJT po itong batang ito. Sabi niya, bigayan ng cash sa backpack galing sa MOOE na pondo ng bayan para sa mga iba na may agenda. Ang isang nais ko ding mabuksan ay kung paano ginagastos ang MOOE budget ng Kongreso. Ito po ay 18.58 billion pesos. Ang professional services ay mahigit 4 billion pesos at may mga nakausap akong mga professionals sa media na nagsabi na sila po ay tumatanggap ng bayad sa Kongreso in cash sa supot o backpack. Oy, media, grabe kayo! Ano ito? Totoo ba ito? Nako. Mukhang ito na ang magsisilyo sa mga hinala ng taong bayan na itong mga mainstream media ay may mga media na mga bayaran. Dahil ayon dito kay Congressman Libeste, may tinatanggap daw itong mga iba, hindi naman niya pinangalanan, pero aywan ko kung sinong kilala ninyo may kilala ba kayo? Perhaps may mga viewers ako dito na medyo may kakilalang media. Kilala nyo ba ang media ninyo? Yung mga matitinding bumanat, bumatikos, akala mo kung sinong napaka-perfect, napaka-hindi fake news, di ba? Nako, baka ikaw isa pala yan sa tumatanggap ng supot o backpack.
Tuloy, Congressman Libiste. Kung ako po ay tatanungin tungkol dito, may mga specific na maituturo ko na bigayan ng cash sa mga professionals gamit ng MOOE. At bukas din po ako sa talakayan tungkol dito sa Kongreso. Kaya ko po ito sinasabi at kaya din po ako humaharap sa media ngayon dahil wala po akong itinatago. Pero nakikita naman po ng taong bayan na maraming kasangkot sa cover-up patungkol sa korupsyon sa DPWH. Kaya araw-araw may mga personalidad na umaatake sa akin, tapos may mga reports naman po sa media ng ibang mga estasyon. Hindi po yung mga narito ngayon na halata naman na may agenda. May agenda. At hindi po yung nandito ngayon. Pero baka sa agenda, nakikita natin na iba may agenda. Di ba? Gets nyo? Gets nyo? Kaya Hindi mo yung mga narito ngayon, pero yung iba, halata naman na may agenda. Ha? Tatay, di yung talaga, nag-JT nga ito. ang actually, ang mga nasa media ay kaibigan natin, di ba? Pero ganun ka-transparent ako. Kahit na yung mga sikreto patungkol sa ating dalawa, nilalabas ko dito sa press con. At ang sinasabi ko naman, halatang halata naman, nakikita ng taong bayan na may mga nasa media na may agenda. At ang dapat ilabas nyo nga, kasi hindi naman kayo itutukoy ko, na istorya ay may bigayan ng cash sa backpack galing sa MOOE na pondo ng bayan para sa mga iba na may agenda. Nako, mga kababayan, naalala nyo si Tatay Digong May bigayan. tungkol dito sa MOOE? Dito po nag-umpisa ang lahat, mga kababayan, kung bakit si Tatay Digong ay pinag-initan po nitong HOR. Naalala nyo yun? Yung gikan sa masa, para sa masa, na host doon si Kibuloy at si Tatay Digong nga ang pinaka co-host na nagsasalita, pinaka resource person. At sinasabi nga nila doon, no? Speaking pala gikan sa masa, para sa masa, kami na po yung last, mga vloggers na po ang last na nag-cover kay Tatay Digong ng gikan sa masa, para sa masa. At proud na proud po ako doon dahil isa po ako sa vlogger na yon, no, na nakapag-cover ng last na pala ni Tatay Digong yon na maggigikan sa masa, para sa masa. Napaka ano namin yan, mga kaubayan. At ito totoong interview ko na yan kay Tatay Digong, oh. Ayan, yung time na yan. After na yata namin kinover, hindi pa siguro, bago pa. So, kita nyo, mga kaubayan, di ba sinasabi ni Tatay Digong noon, buksan ninyo ang inyong libro, Congress, ang MOOE ninyo. Diyan na po nag-umpisa si Martin Romualdez, naging halimaw, mga kababayan. At nagpatawag na siya ngayon, anong tawag niyo nun? Yung parang unit, parang nag-unity na sila eh. Nanumpa na sila doon eh. Lahat-lahat, di ba? Mga congressman, nagsanib-sanib na sila mula noon, doon na po nag-umpisa ang matindi po nilang banat na kay Tatay Digong at sumunod na kay BP Sara na at sa lahat na ng mga followers ng mga Duterte. Diyan po nag-umpisa yan, mga kababayan, sa MOOE na yan. Kaya Congressman Libeste, mukhang lalo mo pang pinapasikip ang mundo mo dito kay Tambaloslos. Sa bagay, tingnan natin kung sino pa ba ang mas sisikip pa ba ang kalagayan ngayon. Kayo ba, tayo ba, o sila? No? Kasi ngayon, sa tingin ko, threatened na po sila, mga kababayan, no? Threatened na po sila at kanya-kanya na po silang tabon po ng issue or kaya panglilis ng issue. No wonder, kasi ito pala ang mga ibang mga media na mga bayaran, may backpack at tumatanggap pala ng supot or backpack na galing sa pera ng bayan sa pamamagitan ng MOOE. Kaya pala itong MOOE na to, hindi ito mabuksan ng mga congressman sa publiko. Ay, mga congressman, magkano ba binigay mo sa isang mainstream media? Doon sa vlogger, magkano ba binigay mo doon sa vlogger na naninilaw, ang daming alahas? Grabe, tapos ang ganda ng isang sasakyan, sports car. Tapos may townhouse. Grabe naman, parang hindi kita kilala, Brad.
Parang kailan lang naman magkasama tayo, walang-wala ka naman, 'di ba? Same lang din tayo noon, wala tayong pang-load ng cellphone, pero bakit ngayon? Hindi ako naiinggit, ha, hindi ako naiinggit, nagtatanong lang ako, saan galing 'yan? Siya ka rin kaya doon sa nakatanggap ng backpack na sinasabi ni, Congressman Libiste? Nagtatanong lang, ha, isa ka rin ba? Oh, lahat yung mga vlogger ng kabila na mga akala mo makabati ko sa mga Duterte, akala mo kung sinong napakabanal. Banal na aso pala, santong kabayo pala. Oh, magkano ang saan galing yung inyong mga kayamanan? Dahil puro parehas lang naman tayo, hindi naman tayo kalakihan ng mga views, 'di ba? Yung iba nga sa inyo diyan hindi yata nagmo-monetize, So, kung hindi kayo nagmo-monetize, saan galing? Wala naman kayong trabaho. Saan galing yung inyong kayamanan ngayon? May mga kondominium. Has, 'wag kami 'no, 'wag kami. Hindi tayo pinanganak kahapon lang, Pero kahapon lang, parang kahapon lang magkakasama tayo, puro parehas naman tayo na tumatakbo din sa mga rally na puro parehas naman tayo paminsan-minsan walang pananghalian, 'di ba? So 'yan yung ano dito mga kababayan. Kaya nga mahalaga po ang inyong suporta sa amin kasi kami kahit matindi po ang tukso 'no, na bilhin ang aming mga prinsipyo, hindi kami magpapatinag. Kasi mananatili kami rito, wala na kaming hinaharap sa tao. Katulad ng isa, 'di ba, bumaliktad ko 'no, yung pala bumalik lang din do'n, nagpataas lang pala ng presyo. Oh, maraming gano'n mga kababayan. Kaya nga kami, paulit-ulit namin sinasabi sa inyo na paki-like, paki-share. Kasi kayo lang ang inaasahan namin na magbigay sa amin ng support sa pamamagitan ng suporta ninyong views. Pag-shi-share ninyo, may manonood ng iba, makaka-gain kami ngayon ng revenue dahil nga po sa pamarami ang manonood nitong aming mga video. Proud na kayo, proud kami kasi kayo ang dahilan kung bakit kami kumikita hindi galing sa politiko at saka sa MOOA. 'Di ba? 'Di ba naman ganda, nakaka-proud mga kababayan? Kaya kami nakakapagsalita kami ng kaya kung titingnan mo mga Duterte supporters, mga Duterte vloggers, kanya-kanya kami. Magkakaiba talaga ang namin. Walang iisa yung tono ba, 'di ba? Ako naman pangit naman tayo. Pangit naman tayo magsalita, boring nga 'no? Buti nga nandito kayo, wala naman hindi ko pa nga nailalagay kasi ang aking mga yung aking mga tawag nun, yung mga sound effects, So boring. Pero kahit boring, mga kababayan, ako naniniwala na nandito kayo hindi dahil sa gwapo ako. Jutay lang. Joke lang 'yun. Hindi. Ibig ko sabihin, kaya kayo nandito kasi mayroon kayong gustong maintindihan, malaman at mapanood tungkol po sa nangyayari sa ating bansa ngayon at malaman ninyo kung paano tayo mag-react, ano ang isi-share ko sa inyo na mga katotohanan. Okay? So, lipat tayo sa isang issue. Salamat Congressman Libiste, ano ka lang, manindigan ka lang kahit bata ka pa. Wala pong problema 'yan magiging bata basta nasa tama ka. Kaysa naman sa matandang hukluban ka na puro naman kabalbalan ang iyong ginagawa, abay, mabuti pa manahimik ka na lang. 'Di ba, mga kababayan? Tingnan niyo 'to isang matandang hukluban na mga kababayan, itong bading na ito. Bading bading kasi marami pong guding. Ito pong bading na ito, panoorin niyo. Tingnan yung kabalbalan niya, mga kababayan. As Kong Elise said, and I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Yun ang silver lining, no? Na mas strict daw yung due process. So ngayon magkakaroon na ng mini trial sa House of Representatives. Ang question niya, impeach mo si VP Sara for 125 Confidential million funds. confidential Oo. funds and 500 million yata dun sa DepEd. As against 1 trillion. Oh, So, balik pa rin naman. Balik pa rin yan yung natin. na, Ayan, no? Impeach mo si VP Inday Sara dahil sa 125 million confidential funds. Confidential, take note, secret. Di ba, baliktad ang utak mo pagka confidential nga, pag itinagalog mo ito, sekreto. Bakit? Hindi mo maintindihan. Sekreto nga. Hindi mo pwedeng malaman yan kasi sekreto. Alam mo kung hindi ka nakabato, nakapulburon, hindi mo pilit aalamin kasi sekreto nga Paano naging sekreto yan? Hindi mo na sana tawagin niya confidential. Ano na lang? Anong itatawag mo dyan? Vulgar funds. Ganon. Abogado pa to. Itong bading, nililiwanag ko kasi may guding Oh,
hindi pa ako galit sa mga LGBTQ+, ha. Wala pa akong galit sa inyo. Dito lang po particular sa ito kasi hindi po sa kanyang personal, ha. Galit pa ako doon sa kanyang argumento. 125 million confidential versus doon sa trillion ghost projects. Trillion! Ayaw mong ipa-impeach? Una, saan ang inyong katinuan, tamang katinuan? Kaya kung ito, tatanda ka, katulad kay Libeste, bata pa, manindigan ka lang, tuloy-tuloy ka lang, walang problema, kahit bata ka pa. Pero kung katulad ka na nito, bading na nga, hindi guding ha, kasi dalawa ang pag-alam, di ba mayroon silang sinasabi na, suji na yan, yung kung ano i-declare ko ng aking sarili, di ba? Ganon. Wala tayong pakialam doon sa kanila. Kasi gusto nila, i-declare na sarili nila, babae sila eh. Kahit may lawit pa sila dyan. Gusto nila, i-declare sarili nila ng babae sila. O di-declare nyo, wala kami problema dyan. Pero ako, i-declare ko rin, i-declare ko sa aking sarili na yun din ang pagkakilala ko sa iyo. Mayroon din kayong good at saka bad. Di ba? Mayroon sa inyo dyan bad at good na bading. Ikaw, isa ka doon sa mga bad. Bad ang inyong bunganga pagdating salita. Wala sa tamang abogado pa ito, no? Mamaya, anyway, mayroon ako mamaya, bandang dulo ha. Mayroon akong hamon, kahit sino pang abogado. Mayroon hamon akong debate. Kaya maganda ito mga kababayan. Siguro panahon na para magkaroon tayo ng mga running debate, makikipagdebate tayo para ibangga natin ang argumento natin, argumento din ng mga kaibayo natin. Maganda siguro, hindi ito para magkaaway-away ng personalan, hindi. Para lang magkaroon tayo ng magandang prinsipyo na hindi lang tayo pala nandito dahil sa mayroon nagbigay sa atin ng malita, nagbigay sa atin ng PAC, or nagbigay sa atin ng supot na hindi natin alam kung galing sa flood control o galing naman doon sa MOOA. Di ba? Para malaman kung talagang sino ang may laman sa mga sinasabi. Open ito mga kababayan. Pag narinig nyo ito pwede natin. Challenge ito. Hamon tayo ng debate, running debate. At mamaya, ang pag-uusap kung ano ang magiging tema, mamaya doon sa last part nitong video na ito. Okay, tuloy tayo mga kababayan Kaya invite nyo ito mga kababayan itong video na to. I-share nyo rin kung gusto nyo i-share. Para kung sinong kumasa sa hamon natin. Pero mamaya bibitawan ko yung hamon sa bandang dulong part ng video ito. Okay. Ito, punta na tayo sa isang part ng ating program ngayon mga kababayan. Ito Napansin niyo itong si Tariela mga kababayan, ang yabang-yabang, di ba? At ang anti-China narrative nito ay pinaiyak ni Marcos ngayon. Panoorin natin. Umabot na sa diplomatic protest ang cartoon images na pinaniniwalaang si Chinese President Xi Jinping. Pero buwelta ng PCG, hindi sila nag-name drop kaya wala ring dahilan para mag-sorry. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Wala raw dapat ipagpaumanhin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos maghain ng diplomatic protest ang Chinese Embassy kaugnay ng isang Facebook post na may mga cartoonish na imahe na inuugnay kay Chinese President Xi Jinping. Giit ng tagapagsalita, wala raw siyang binanggit na pangalan at walang dahilan para siya ay mag-sorry. Why would they apologize? No? Because of the caricature, yun ba yung issue nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun Sila nga yung nagpangalan dun Di ba? Ang diplomatic protest ay isang paraan lamang aniya para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin, ang umano'y iligal at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Mariinding itinanggi ni Tariela na may obligasyon siyang sumagot sa naturang diplomatic protest. That again, I didn't label on the slide na si President Xi Jinping yun. Dapat nga yung Chinese Embassy nag-i-explain yan sa Beijing bakit kasi nila pinangalanan si Xi Jinping yun Dagdag pa ni Tariela, usapan ito ng diplomasya na saklaw ng Department of Foreign Affairs. Samantala, sinabi naman Huwag na yan mga kababayan. Kahit isa pa itong ito pa si Lamas. Nalamas nito si virus. Hindi ko pa sinasabing kung sino yun virus yun. Yung virus na COVID yun. Pero hindi po yung Huwag mo yung ayan mga kababayan. Ano ba itong pinakita niya? At sinasabi niya hindi daw ito si Xi Jinping, hindi daw niya pinangalanan. Tingnan niyo nga mga kababayan, ito yung kanyang post
Ayan no, the Chinese Embassy in Manila filed a diplomatic protest against Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard PCG spokesperson for the West Philippine Sea over the alleged smearing of Chinese President Xi Jinping dignity. Ayan mga kababayan, no? Sa tingin ninyo, medyo maliit lang yata pero tingnan nyo na lang nasa Facebook, naka-post ko ito, sinare ko ito sa Facebook. O kaya puntahan nyo na lang itong inquirer.net. Ayan no. So hindi yan si Xi Jinping. Kung hindi ito si Xi Jinping, sino pala ito? Kasi sinasabi niya, wala daw siyang pinangalanan doon sa slide niya na yan. Ibig sabihin yung slide na yan yung pinapakita niya. Ha? Wala daw siyang pinapangalanan. Medyo maliit mga kababayan, pero puntahan nyo na lang po sa post ng inquirer.net, no? Andun yan, yung picture na yan. Pero, kung hindi ito si Xi Jinping, katulad ng palusot niya, sino naman yan? Ha? Sino naman pala yan? Palusot.com ka pa, Mr. Tariela. Oo. Ako, hindi po ako pro-China. Nililinaw ko lang dito, sir, ano? Hindi po ako pro-China, hindi rin po ako pro-Amerika. Ako po ay pro-Philippines. Sapagkat, alam ko po, no, sino pa ba ang una na magmamahal sa Pilipino kundi mga Pilipino? Ha? Bago yang mga Chinese, bago yang mga Americans. Dapat, katulad dyan sa China, sa Amerika, katulad sa China, meron silang tinatawag ng One China policy. Sa Amerika naman, MAGA, Make America Great Again. Di ba? Mayroon silang ganon. Kasi nga po, yun ang slogan ni Trump. Gusto niyang maging dakila daw ang Amerikang muli. Dahil dati silang dakila, siguro sa mensahe niya, nawala na ang pagdadakila ng Amerika. Di ba? So ngayon ikaw, Tariela, walang pakialam sa US na yan, tsaka sa China na yan. Hindi ako pro-China, hindi ako pro-US. Pro-Pilipino ako. Kaya, wag kang basta dyan. Ngayon, ang sagutin mo, kung hindi pala ito si Xi Jinping, sino naman ito? Di ba mga kababayan? It makes sense. Logically, hindi paliwanag mo. Hindi, tingnan nyo mga kababayan. Ito, akala siguro ni Tariela, walang makakapansin sa kanya na kanya sinasabi na ito. Makapagano pa siya, parang, asar pa siya, sabi niya, kasalanan ng yan, kasi binigyan nila ng pangalan, dapat ka sila pa ang sisihin Yung Chinese Embassy pa Again hindi ko po pinagtatanggol ang mga Chinese dito. Pero, base lang po ito sa argumento mismo ni Tariela. Binanggit na pangalan at walang dahilan para siya ay mag-sorry. Why would they apologize? No? Because of the caricature, yun ba yung issue nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun Sila nga yung nagpangalan dun Di ba? Ang diplomatic So ngayon, kung sila ang nagpangalan noon at hindi niya binensyon, sino naman yun? Alangan naman isa kang Commodore ng Coast Guard. Nonsense yung mga ginagawa mo. So ibig mo sabihin, ganito, dalawa lang lalabas. Kung hindi mo mapaliwanag at hindi mo pinangalanan ito, kung sino ito, so ibig sabihin na mayroon kang ginagawa rito sa puntong ito, na parang may meeting ka, parang may quorum ka, kung ano man ang ginagawa mo dyan, ano man ang tawag niyo dyan, nonsense. Wala lang pala itong kwenta. Kasi kung may kwenta ito at may halaga, pakalanan mo sino yan. Gets niyo mga kababayan ang logic na sinasabi ko? Di ba? Practical analogy lang po ang ating ginagamit dito. Hindi na po kailangan ng sobrang talino. Sino yung mga kababayan? Yung kanyang palusot, hindi uubrang makalusot. Kasi, barado Barado dito, barado, kaliwat kanan, barado siya. Punta siya sa kanan, barado. Punta siya sa kaliwa, bababarado siya. Yan ang nangyayari dito kay Tariela, mga kababayan. Sige, hindi pala yan si Xi Jinping. Sino yan? Sino yan? So kung wala kang ibigay na pangalan, at hindi mo matukoy kung ano yan, sino yan, ano ang gusto mong ibig sabihin dyan sa mga picture na yan, you are saying that you are a Commodore
in Philippine Coast Guard, and yet you are a nonsense person talking nothing. Napa-English tuloy ako. Pastilan. Ang akong sinsilyong English. Biglang nawagtang sa imuha dong. Di ba mga kababayan? Hindi pa ako matalino ha. Logic lang. Practically speaking ang aking ginagamit dito. Di ba barado siya rito? Oh, hindi lang ako mga kababayan. Hindi lang ako basta mambabara sa'yo, Tariela. Mismo ang amo mo. At hindi lang si Tariela, hindi lang si Tariela barado dito mga kababayan, kundi napaiyak pa si Tariela dito. Eto, panoorin nyo. Paano po siya napaiyak ng kanyang amo. Payagan simula bukas, January 16, 2026 ng Pilipinas ang mga mamamayan ng China na pumasok sa bansa ng walang visa sa loob ng 14 na araw ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang visa-free entry ay para lamang sa tourism at business purposes at hindi pwedeng i-extend o i-convert sa ibang uri ng visa. Maaaring pumasok ang mga Chinese sa pamamagitan ng Ninoy Aquino International Airport sa Manila at Mactan Cebu International Airport. Kailangan lang nilang magpakita ng valid passport, kumpirmadong hotel booking at return o onward ticket. Ang programang ito ay may bisa sa loob ng 1 taon at pag-aaralan upang matiyak ang seguridad at maayos na pagpapatupad. Ayan na, Toryeng. Ayan na, Taryeng. Tartar. Ano na ang anti-China narrative mo? Mismo na ang presidente ng Pilipinas ang nagbibigay ng 14 days walang visa. Parang tayo din, punta tayo ng Hong Kong, Taiwan, iba't ibang mga bansa, mayroon tayong 14 days na kahit walang visa. Passport lang, makakapunta na tayo. Singapore, di ba ganon? Malaysia, tama ba mga kababayan? Ano-ano mga bansa pa ba? Brazil yata, parang pati sa Panama ba? O Venezuela? Basta may mga bansa na mga iba't ibang bansa sa South America yata na wala rin tayong passport. Passport, wala tayong visa. Pwedeng makapunta doon kahit ilang araw. Kamukha nito 14 days, di ba? Paano na ito si Tariela, Mr. President? Kawawa naman itong ano mo, anti-China narrative nga siya eh. Galit na galit nga siya dyan eh. Pinapapasok ninyo. Ngayon, papapasukin mo, welcome mo in China na yan. Tinataboy ko nga rito eh. Sabi ni Taryeng, di ba? Taryeng, Toryeng. Tapos yung isa naman, Tartar. Sino si Tartar eh? Ito si Tartar, oh. Si Lamas. Ayan. Ay, mukha mo. Ayan. Hindi. Joke lang yan, ha? Okay, magalit, ha? Joke lang yan. Yan. Hindi yan ad hominem, ha? Eh, minsan-minsan, tumawa naman tayo. Masyado kasi kayo nga, mabilis kayo ma-high blood niyan. Tatanda kayo kaagad. Seryoso kayo masyado. Di ba, mga kawayan, Toryeng, Taryeng, Diwatang, Diwagtang, at si Tartar. At saka si Lamas. Kay si Virus. Ano na ba? Bangas ka. Di ba? So, ito mga kababayan. Kamusta na ang iyong anti-China narrative dyan? Di ba? Si Marcos mismo ang nagpaiyak sa'yo. Dahil si Marcos, dahil nga sa wala na po, bagsak ng economy ng Pilipinas, walang investors, yung kanyang mga pledges, di umano, na naiuwi niya mula pa noong una siyang nag-travel. Di na malaman kung ilang beses na ba siya nag-travel. Napakaraming travel na ginawa nito ng Marcos, no? So napakarami ng pledges na naiuwi niya rito. Nasaan na yun, Marcos? Bakit bagsak ang peso sa pinakamataas na level? Pinakamataas na level ang record po ng pagbagsak ng economy ng peso ng ating bansa. Only in Marcos administration nangyari yan. Grabe, ano? Grabe. Paano yun? Eh, ang dami nyo kasing pagnanakaw. Hindi nyo na maano eh. Hindi nyo may paliwanag. Napakarami na eh. Ay talagang wala. Ganyan po ang mangyayari sa ating bansa. Ayan, kabayan. So, ayan, si Tariela, no? Hindi nyo na mapaliwanag ngayon. Ito.
Punta na tayo dito sa sinasabi nating main event at dito na natin ibibigay yung ating debate, mga kababayan. Ito may post dito sa Daily Tribune itong si Locsin. Duterte was abducted, not arrested. Sino sa inyo, mga kababayan, na naniniwala na si Tatay Digong ay kinidnap, abduction, hindi po siya inaresto? Comment nyo dyan sa baba. Ako, naniniwala rin po ako dito sa sinasabi ni Locsin, mga kababayan. Si Tatay Digong, kasi nandun po tayo, wala po silang may pakitang warrant kagad itong si Turyong na to, si Turiring na to, wala pong may pakita, and yet, sinakay sa eroplano si Tatay Digong. Isang maliwanag, mga kababayan, na talagang ito ay pagpapakita po ng pang-aapi sa isang matanda na wala na pong kakayahan. At ngayon, ano nangyari sa ICC? Di ba, ang nangyari ngayon sa ICC, mga kababayan, ay humihingi na sila ngayon. Anong hinihingi nila? Naghahanap na sila, mga kababayan, ng mga witnesses pa at mga ebidensya. Bakit sila kailangan maghanap pa ng witnesses at ibang ebidensya kung sapat na naman pala talaga ang kanilang hawak na witness at kanilang hawak na ebidensya? Kung hindi pa pala sapat ang hawak nilang witness at hindi pa pala sapat ang hawak nilang ebidensya, bakit ayaw naman nilang bigyan ang Tatay Digong ng interim release na nasusulat din naman yan sa Rome Statute kung saan sila nakatindig? Kumbaga, ito yung kanilang constitution kung dito pa sa Pilipinas natin. Dito ang kanilang saligang batas, Rome Statute. Pero doon sa Rome Statute na yon, una na nilang nilabag ay ang Local Judicial Authority. How come, papaano ka makapagkamit ng tunay na hustisya kung umpisa pa lang ay ginawa mo inhustisya? Wala na nga sa tamang proseso, tinanggap mo pa. So ngayon, sasabihin mo, itong ginagawa namin, ICC kami, ay para ito sa hustisya, para ito sa pantay na karapatan. Paano mo nasabing binigyan mo ng pantay na hustisya, pantay na karapatan, ang isang akusado, kung umpisa pa lang, nilabag mo na ang mismong batas na sinusunod mo? Ang mismong batas kung saan ikaw mismo ang may likha. Di ba? Isang maliwanag sa sikat ng araw na itong ginagawa ng ICC, una, yung interim release na yan, dapat binibigay yan, kung hindi pa naman sapat ang mga ebidensya. Bakit kayo naglabas? Kaya kayo naglabas nito, bakit kayo maglalabas ng panawagan na hindi pa sapat ang mga ebidensya at mga witness ninyo kung kumpleto na pala? So kung kumpleto na pala, bakit hindi nyo na kaagad i-hearing si Tatay Digong? Di ba, mga kababayan? Yan ang ating sinasabi dito. Dinadaan nila sa delaying tactics, pero pinaparusahan na nila. Tandaan po natin, kahit sa ang batas, dapat manatili ang presumption of innocence until proven guilty otherwise. Hanggat hindi napapatunayan ang isang akusado ay mananatiling inosente. Pero papaanong nanatiling inosente si Tatay Digong sa inyong ginagawa ngayon dyan, kinulong nyo na? Ibig sabihin, hindi ninyo binibigay ang patas na hustisya. Yan, mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyo. Na i-invite ninyo sino man ngayon, kahit abogado pa, sa kabilang grupo, kalaban ng mga DDS supporters,
hinahamon ko, kung nakarating ka dito sa dulong bidyong ito, mag-set tayo ng debate kahit kaninong channel. Kung may channel siya, may channel din ako. Sabay natin i-live. Pagdebatihan natin ang issue. Nasa tamang moral pa ba ang ginagawa ng ICC kay Tatay Digong? Or hindi na? Yan ang hamon ko. Pag-usapan natin yan. Kahit sino pa, hindi ako natatakot. Naniniwala ako, hindi ako abogado. Hindi rin ako mataas ang pinag-aralan. Pero mayroon akong konsensya na itong konsensya ko na ito, nararamdaman ko, mali ang ginagawa kay Tatay Digong. Dahil isang diretsahang pananaw, isang diretsahang luhika lang. Sasabihin ng iba, yung ginawa ba niyang AJK na yun? Hustisya ba yun? Due process ba yun? So, palagay na natin, granting, tanggapin lang natin ha, pero hindi natin sinasabi na totoo yun. Sabihin lang natin na may mali doon sa AJK na yun. May mali naman talaga yung AJK. Pero, ito ba ang tamang proseso? Ito ba ang gusto ninyo? Kung sinasabi mo, ang ginawa ni Tatay Digong ay mali, ito ba ang reason para gawin mo rin ang pagkakamali? I don't think so. Hindi matutuwid ang isang mali sa isa pang pagkakamali. Tandaan niyo yan, kabayan. Kaya kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito, makikisuya ko sa iyo. Like at pakishare ang video ito. Comment mo na rin gusto mong pa-shoutout kung taga saan ka. At ihamon natin ng debate itong nangyayari ngayon kay Tatay Digong. Tama pa ba ito? Nasa tama pa ba ang ICC? Tama pa ba ang ginagawa nila? O wala na talaga sa tunay at totoong hustisya? O, bigyan ko lang kayo ng maliit na sampol para mayroon kayong pag-isipan bago tayo maghamunan sa ibang mga debate. Bigyan ko kayo ng kunting sampol. Naalala nyo, punta tayo sa Biblia. Although may mga Muslim tayong mga viewers. Pero siguro mabilis lang mabasahin ang Biblia. Magbasa lang kayo sa Biblia. Naalala nyo mga kababayan, yung sa Jesus sa Nazareth. May isang eksena doon, si Maria Magdalena, na hinahabol siya ng mga taong bayan. Binabato siya. Di ba? Papatayin siya sana ng bato. At nadatnan na ito ng Panginoon Kristo. Di ba? Naalala nyo yung kwento na yun. Nasa Biblia naman yun eh. Pagkatapos, inawat sila ng Panginoon Kristo at sinabihan ng mga tao na gustong bumato, ang sino man ang may kasalanan, ang walang kasalanan, siya yung unang bumato sa inyo. Anong nangyari, mga kababayan? Di ba walang bumato doon kay Maria Magdalena? Kasi alam din nila na isang banda sa kanilang buhay ay mayroon din silang ginagawang pagkakasala. Iyon ang tunay na hustisya. Makakamit mo lamang yun kung idaan mo sa moral, integridad, na due process. Pero kung wala ito, hindi natin makakamit. Ano ang pinagkaiba mo? Kaya nga may batas, di ba? Isa pa, yung isang pumatay, isang kriminal. Di ba? Mali ang kanyang ginawa, pumatay siya. Anong gagawin mo? Papatayin mo rin? Ikaw mismo, papatayin mo rin para sabihin mo hustisya? Hindi yun ang hustisya. May magpaparusa sa kanya, ikukulong siya. Kasi sa ating batas, yun ang nakasaad.
Di ba? Yun ang nakasabi, kukulong siya eh. Walang parusang bitay sa atin. O walang parusang patayin din. Noon mayroon. Isa pang sampol. Ginahasa. Ginahasa yung anak ng tatay na adik. Anong gusto mong hustisya? Gagahasain mo rin yung tatay mong adik? Di ba? So mali. Hindi mo pwedeng gahasain din yun. Madudubol gahasa ka niyan. Kasi sabihin ng iba, ganun talaga eh, yung atot purantot, ay puran ay, di ba may mga ganun, ano kung tama ba yun? Yung ngipin sa ngipin, mata sa mata, dila sa dila, kumbaga ganun ba? So, pinatay mo, papatayin ka rin. Ginahasa ka, gahasain mo rin. Hindi, medyo na ano ko naman, seryoso po itong usapan mga kababayan ha. Kasi kung logic talaga, wala sa logic eh. Mawawala talaga sa tamang lohika eh. Kung ganun ang gagawin natin, kaya nga may tinatawag na due process. At yung due process na yun mismo ang nilalabag nitong ICC. Sorry ICC, pasintabi, hindi po ako abogado, isa po akong hamak na vlogger na Pilipino. Pero maliwanag sa sikat ng araw, mali ang inyong ginagawa mula pa lang sa umpisa. Kaya hindi po tayo makakakuha ng tunay na hustisya dito sa ICC. More on political process, not local or not law-abiding due process ang ginagawa ninyo. Yan ang nangyayari sa ICC. Kaya kung gusto nyo mga kababayan, sige. Kung sino ang mapag-sharean ninyo nitong video na ito, kahit abogado pa yan, tungkol dito. Yan, kahit yan si Palsos. Wala akong problema dyan. Di man ako abogado. Sige, basta ito yung pag-uusapan natin ICC na ito. Ako, naniniwala ako. Sablay na sablay sila rito. Tandaan po natin ang lohika ng batas. Hindi mo makukuha ang tunay na hustisya. Hindi mo makakamit ang isang tama. Hindi mo matutuwid ang mali sa pamamagitan ng paggawa ng isang panibagong mali. Kung may mali kang nakita, ang pangtuwid dyan ay matuwid na gawa. Tama, hindi? Kung sang-ayon ka kabayan, huwag kang mahiya, paki-comment sa baba sa comment section, ilakip mo na rin ang iyong lugar kung taga saan ka nang mapusuan kita mga kababayan. Sapagkat katulad ng aking pangako, ito po ang aking munting sorpresa para po dyan sa ating mga kababayan na mga nakarating po dito sa dulo ng video ito. Acknowledgement lang naman ito, no? Ito na po. Shoutout, nandito pa rin kami for General Bantag, tahimik lang. Karamihan sabi ni Ichorya. Yan, mga Bantag supporters, mga kababayan, andito pa sila, no? Sabi naman ni Renato Robles, shoutout sa inyo, Ichorya ha. Good morning po, BMR. Karma na po sa mga salot na mga yan sa kasalukuyang gobyerno, pati ang pinakamagaling na presidente sa buong mundo, binaboy nila. Mabuhay po kayong lahat para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas, sa kinabukasan ng mga Pilipino na paulit-ulit na ginagawang mangmang at timawa sa sarili niyang bansa. Mabuhay pong lahat ang tunay na Pilipino, sabi ni Renato Robles. Ganon din po kayo, Sir Renato Robles. Maraming salamat sa napakahabang comment ninyo pero napakagandang comment po ninyo. Malaki po ang mapupulot na aral dito sa sinasabi ninyong komentaryo, Sir Renato Robles. Tuloy pa po tayo mga kababayan. Ano pa? Sana yun? Opo, makabantag kami. Good man po siya, sabi ni Lourdes Acosta. Yan, shoutout po sa inyo, Lourdes Acosta, mga bantag followers, supporters. Sabi naman ni Arnaldo ba to? Arnaldo Chingis from Chicago DDS. Oy, shoutout sa iyo. Arnold, hindi ko masyado no? Changes ba to? Shoutout po sa inyo diyan sa Chicago
California, no? Sabi naman ni Noche Buena Palaruan, patnubayan kang Panginoon Diyos, Vimar. Maraming salamat sa Diyos, Ma'am Noche Buena. Kumusta ang Noche Buena nyo dyan? Alex Florido, yes, suportahan natin si General Bantag dahil alam ng taong bayan na walang kasalanan si General Bantag. Shoutout po sa inyo dyan, Sir Alex Florido, taga saan kayo? Daisuke Takahashi, yes, kami Bantag supporter. Ayun, dami mga Bantag supporter. Yung iba kasi mga kababayan, hindi ko na nakita, no? Pero ang dami nito nila, mga Bantag supporters. Nagising ating mga Bantag supporters, may viewers ka. Mayroon tayong topic about kay Bantag kahapon, no? Sabi naman ni Myrna Galiza, in God we trust. Sir BMR, wish you always in good health together with your family. Sooner ang Administrasyon Marcos Jr., Ngagba at buong Alipores unti-unting spaghetti bababa at bababa upang maging mapayapa at ang paghihirap ng buong bansa natin, inang bayan, Pilipinas. God save the Philippines. Pray also to Tatay Digong that God's help and protect him. Guardian angel for him, Tatay Digong. Please be strong and brave. God be with you forever. Watching from Portugal. Take care, Sir Bimar. Uy, ang layo ni Ma'am Myrna Galiza. Ma'am Myrna Galiza, shoutout sa inyo sa Portugal. Ayan. Nakita nyo na ba si Saldi ko dyan? Baka naman. Tingnan nyo malita dyan, ma'am. Baka mayroon pong nasa basura na malita. Baka punta nga ng Portugal. Ma'am, punta ko dyan, mama. Mag-dumpster ako dyan. Baka yung malita, tinapon ni, Saldi ko. Tuloy. Timoteo Mapas ba to? Oo, follower ako ni Bantag at Kong Tebes noon at happy ako sa update nila. Yan. Shoutout po sa mga followers ni General Bantag, ha. Natividad Tapar. Yes po, nagwi-wait po ako ng update ni General Bantag. Mapagpalang gabi sa lahat, sabi niya. Shoutout sa inyo, ma'am. Natividad. Sir, salamat sa sinasabi mo, sabi ni Cecilio Kabagi. Salamat din po, sir. Shoutout. Taga saan kayo? Hermi Raval, Solid Duterte kami from Zamboanga, Sibugay. Uy, Hermi Raval, shoutout po sa inyo sa Zamboanga, Sibugay. Balita ko magandang lugar na yan. Tita Go, yes po, Sir Bimar, naririto pa rin kaming Bantag supporters. God bless and God bless Sir Bantag. Uy, shoutout sa inyo. Ayan nga sila, mga kababayan. Ate Charilo, shoutout sa iyo, Ate Charilo. Shoutout taga Abu Dhabi, Elma. Sabi ni Elma Kukilyas, shoutout sa Abu Dhabi. Shoutout from Sulok, Davao del Sur, proud DDS ever, sabi ni Elina Amado. Yan. Flor from Davao City, shoutout Flor Dariza. Abalahon, sa Davao City naman sila. Uy, sa Davao. Sana makabalik tayo kay, sa lugar ng Tatay Digong. Vimar, shoutout po sa Davao Oriental naman sila. Eduardo Ibarra, sir, shoutout sa inyo sa Davao Oriental. Shoutout Bimar, salamat sa mga pagbabalita mo ng mga totoo, walang fake. From New York, uy, salamat sa iyo din. Min Kabuhat, shoutout po sa inyo, ma'am, sa New York. Idol, pwede ba kayo makausap? May sasabihin pa ako kung gusto mo talaga. Palagi kitang pinapanood, sana pagbigyan mo. Greg Catalunya. Ano po yun, sir, Greg? I-comment nyo dito, sir. Baka mayroong ako may kunting may tulong sa inyo. Wag lang pong pera. Walang-wala po tayo, sir, no? Wala po tayong natanggap na malita, eh. Hayaan nyo, sir, pagka naibasura na yung malita. Yung malitang sa basura, ha? Mali natin, maligaw sa basurahan, sir. Maligaw din tayo doon. Miriam Yagas, watching from Albay. Uy, may mga Bicolano, ng mga magayon. Tayong mga viewers, shoutout sa inyo dyan sa Albay, ma'am Miriam. Solid DDS po, pa-shoutout. Idol BMR from Barcelona, Spain. Oy, buenos tardes. Sino ito? Aris Sadami. Adami ba? Aris Adami. Shoutout, buenas tardes, mi amigo. Watching from Muntinlupa City, shout out kay Vimar Channel. Junicio Tagalog Jr., shout out sa Muntinlupa City. Yan. Idol, I'm listening from Damam, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out din sa iyo, Lucy
Evangelista. Shoutout Cebu City. Milanda Junio. Uy, yan, shoutout po sa inyo. Pa-shoutout BMR from Washington State, USA. Uy, kay Uncle Trump. Rodrigo Fabricante. Shoutout po sa inyo dyan, Sir Rodrigo Fabricante. Good evening, Sir Bimar. Watching from CDO, Carne Norte Este. CDO, Cagayan de Oro to. Bobby Guerrero. Good morning, Idol. Watching from Athens, Greece. Jocelyn Santos. Uy, bonjour. Buongiorno sa Italy. Greece pala yan, di pala yan Italy. Ano ba ang ano sa Italy? Ay, sa Greece ba? Ano bang ano dyan? Sa Greece, Gracia, ano bang ang pagbati dyan? Ayan po mga kababayan, maraming salamat po muli sa walang sawa ninyong pagsubaybay, paglalike at pag-share. Pilipinas, as always. Bye-bye!